Ayan, have a blessed divine hope. Sana maging tuloy-tuloy ito. Hindi ka lang magiging senaryo ng ating FB Live. Puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay May 8, 2026 at ang oras ay past 10 p.m. Okay. Puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Have mercy and the peace upon us. Mabuhay, mahali ka Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan at higit sa lahat, ang espiritu ng katotohanan ay iiral sa ating lahat. Ang espiritu ng katarungan ay iiral sa ating lahat. Medyo nawawala ako kasi dahil sa signal. Okay. Bago ang lahat, maraming salamat din muna kay Inang Kalikasan, no? Sa Inang Lupa at sa apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. So, ayan na. Okay? Bago ang lahat, ay nais ko muna kayong pasalamatan. Everything, full package na to, no? Lahat ng mga prayers, lahat, everything. Sa inyong buong suporta, maraming salamat. Okay. Hindi ko na to patatagalin. Isa-isahin natin ang mga issue sa gabing ito. Okay? Number 1. Itong nangyayaring sinasabing entrapment, no, kay Mr. Sino ba itong nasa social media? Yung nahuli si sino ba yon? Basta sino ba yon nahuli na yon? So, hi Madam Monique. So, isa-isahin natin to. Alam niyo ba kung bakit lagi kong sinasabi, wag na wag kayong mag-ingat kayo. Ingatan ninyo ang inyong mga mata, ang inyong mga pandinig, upang ang inyong mga pananampalataya ay hindi kayo madadaya. Alam nyo ba kung bakit lagi ko yang sinasabi sa inyo? Isa lamang po yung pahiwatig ni Libby na there's something wrong talaga sa mga nangyayari sa atin. Okay, tapatan at diritsahan. Kung si Lidimin ang tatanungin ninyo regarding doon sa entrapment ko, no, na sinasabing may mga extortion, no, extortion with robbery. Sino ba itong vlogger nitong potragis nito? Kindly share nga, no? Sa dami ng aking iniisip at saka sa tutulang antok ako, pero kailangan ko itong share sa inyo. Yung bang sa peanut gallery, sino nga ba yon? Okay, anyway, kung ako ang tatanungin ninyo, kung ano ang nakikita ninyo sa social media, huwag agad kayong magpapadaya. Bakit sinasabi kong wag agad kayo magpapadaya? Okay. Dito kasi yon, isa-isahin natin to. Please, makinig kayo. Medyo mahaba-haba itong usapan natin. According kay NBI Matibag, correct me if I'm wrong, Attorney Matibag, the NBI Director, Attorney Matibag, according to him, ang ginamit ko na pera, no, ay ipinagawa, yung ginamit nilang pera sa entrapment, no, doon sa laban sa isang social media, no, social media founder na si yung sa Peanut Gallery. Okay, according to him, according to the NBI director, is pinagawa nila ang mark money doon sa Rikto. Okay. Makinig kayong maigi. Okay na sana yung dating no? Pero ito na nga sinasabi ni Lidimin lahat ng mga ugat ng kasinungalingan ay bubunutin at kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili nito. Number 1, kawawa naman ang mga taga-Rikto, no? Kasi siguro naman ito yung sinasabi na alam natin na ang Rikto is talaga mundo yan ng mga kapikian, no? Pero mundo siya ng kapikian, pero sa mga diploma, alam natin yan Hindi naman ipagpaumanhin sa mga taga-Rikto, hindi namin kayo pinamasama, but
Totoo naman, pero ngunit subalit datapwat. Hindi naman yata tama na lahat ng mga kasamaan ay ibabato natin sa kanila. Bakit nasabi ni Lidimin yan? Sapagkat, for me, nililikaw ang katotohanan dito. Remember this one. Before na nangyari, kasi always issue yung mali-malita na yan eh. Pero sabi ko nga, hindi man lang pinakita sa social media, ano nga ba talagang laman ng, the malita. So sabi nila, pera. So, ito na ngayon, actually, gishare ko ito sa inyo. Hindi pa nangyari ang interview ni Jessica Soho regarding do sa 18 Marines na allegedly muna kasi sila naman ang may sabi. Pero talagang please lang bantayan ninyo mga sinasabi ko. Okay, unawain ninyo. Hindi pa lumabas ang isang interview ng isang Jessica Soho doon sa 18 Marines regarding sa mga kapirahan na yan. Mismo ang 18 Marines ang nagsasabi, may nagsabi doon, may nagsalita doon na yung laman ng pera is dollar. Tama, di ba? Di ba? Gin-share ko ito sa inyo. Ngayon, ito ha, anong kinalaman dito ngayon? Ito na ngayon, makinig kayo. Dollar, at according doon sa isa sa mga 18 Marines, ito ay pinapapalitan nila somewhere, no? Dito sa Metro Manila, and then maging siya daw ay kinakabahan. Dapat lang nakabahan ka. Ngayon, nung pagbulgar ng 18 Marines, that money is dollar and not the peso. The question is, saan galing ang dollar? Okay? Ito na ngayon. Alam nyo, unawain ninyong maigi ang sinasabi ko dahil ang palabas hanggang ngayon ay now showing. Mautak sila. Magaling. Kayo ha, binabantayan ninyong vlog ko ha. Okay, ito na. Sila yung mga pinagsasabihan ko. Diba sinabi ko, oy mga taga Central Bank, ito, isa pa kayo, makinig kayo. Di ba sinabi ko na at least ngayon lumalabas ang totoo, that money, ang loob ng malita is dollar. The question is saan galing ang dollar? Right? So ano ang kinalaman dito ngayon sa nangyari ko nung extortion against sa dati nating pinakamamahal na Romualdez? Okay? Pinakamamahal talaga. Makinig. Alam nyo, kahit anong ganda ng palabas na pilit ninyong pinapaganda ang palabas, ang magiging ending is not ever happy ever after. Alam nyo kung bakit ko nasabi yan? Lahat ng bagay ay may panahon. Makinig kayo kasi gusto ko kayong maintindihan ninyo ito. Gusto ko maintindihan nyo to. Okay. Okay, dito tayo mag-focus sa Marinsa kasi paano ito na-connect doon sa sinasabi ko ng ating NBI director na si Atty. Matibag na yung perang ginamit nila sa entrapment ay pinagawa nila sa recto. Ano ang kinalaman dito ngayon sa sinasabi ko? No? Hindi pa na-interview ang 18 Marines na yan. Diba? Hinimay-himay ko yan. So, this is it. Okay. Because, ang pagkakaalam ko doon, no? Hindi pagkakaalam. Ang alam ko. Iba yung pagkakaalam at saka alam mo talaga. Ang alam ko doon sa sinasabi nilang mali-malita na dolyar-dolyar. Ay connected ito doon sa nahuli. 'Di ba? May nahuling 200 million na puro mga dollar. Remember. Okay. And according also to the NBI, as I know, based
based on the video kasi nahuli daw kuno nila, right? That is the fake, no? And then mayroon ako isang kapatid na tinawagan somewhere in Norte and tinanong ko kung sino yung nahuli na yon. Dahil yung mga dollar na yon is very familiar to me. Okay? To make the story short, prangkahan. He is the son of isa sa mga hinaging general ni FEM before. Eto na ngayon. For me, kahit ipatawag ninyo ko, wala namang problema sa akin eh. Bigyan nyo lang, huwag nyo lang akong ipitin. Gusto ko, kung gusto niyo magpaliwanag ako sa social media, para magkaalaman ng taong bayan. Okay, ito na. Yung nahuli ko no na 200 million. Kasi dollar yun eh. May kinalaman sa Wells Fargo, right? Malaki ang connection dito ngayon sa sinasabi ng 18 Marines na mga dolyar na pinagpapalitan. Because ako na po ang magsasabi sa inyo. Ang bansa natin, tanggapin man ng pamahalaan ng administrasyong PBBM, putragis. Wala na akong masabi. Parang gusto kong tawagin ang ating bansa na capital, ano ba tawag nito? Capital of the gambling. Bukod sa may mga casino tayo here. Di ba? Nalala niyo yung sinabi ko sa inyo na the most corrupt is not the DPWH, pero Central Bank ang pinaka-corrupt. Okay. Magandang medyo malalim-lalim to kaya gusto kong maunawaan nyo to eh. No? Makinig kayong lahat. Ma-Duterte ka man or ma-PBBM, makinig kayo. Especially the taong bayan kasi ang taong bayan ang pinag-uusapan natin dito na sa lahat ng pangyayari ay naiipit ang taong bayan. No? Ito na ngayon, gusto ko talaga maintindihan nito. Di ba sinabi ko na yung hindi pa nag-interview si Jessica Soho regarding about ano nga ba talaga laman ng malita hanggang sa ito na na-interview na sila at sinabi nila dolyar ang mga laman ng malita. The question is, saan galing ang mga dolyar? No? This is me, Lidimin Canuto. Malaki. Ang paniniwala ko, that dollar is connected doon sa nahuli na yung 200 million na mga dolyar because that is the part of the Wells Fargo. Okay? Ngayon, ano ang kinalaman dito ngayon sa senaryo ng isang peanut gallery media network founder? Sino nga ba yung Kurimaw na yon? Magbigay kayo ng kasi sa dami ng ko, iniisip ko, okay? So ito yan siya, no? Ano ang related doon? Pinalabas kasi na galing sa ang mga dolyar na pinagawa ng, kasi sa kanilang bibig to nang galing, hindi sa akin ha, girikap ko lang sa inyo galing to eh. Ano ang koneksyon nito doon sa mali-malitang pera? At anong koneksyon doon sa sinasabi ko na, alam nyo kasi hindi nyo ang taong bayan na walang alam, hanggang panood lang yan. Hindi ko na kasi kayo matiis. Hindi ko na matiis. Okay, this is it. Hindi ko to inilabas para ipahamak ko ang aking sarili. Taong bayan, makinig kayo. Wala ako sa PBBM, wala ako sa Sara Duterte. Dahil pari-pariho lang naman ang mga yan. Okay? Ito na ngayon. Nako, medyo masiselan to. Kawawa naman ng mga taga-Ricto, no? Sabihin man natin, alam natin, no, na mga taga-Ricto, hindi naman din lahat, no? Is
pugad talaga sila ng mga fabricated documents kasi alam naman natin yung mga taga rito. Doon about sa mga ID, doon sa about sa mga diploma, pero mukhang mali naman yata na lahat na lang ibibintang sa kanila. Because para sa akin, hindi po taga rito o mga rito ang gumawa or doon pinagawa or doon galing ang mga ginamit na entrapment. So ibig sabihin po, piki din po yung pera na ginamit ng entrapment. Naintindihan niyo ba ako? Kung yan ang sasabihin nila. Alam nyo, kahit anong ganda ng mga palabas na gagawin ninyo, lalabas ang buong katotohanan. Hindi na silidimin, wag nyo na akong ituring kaaway at ako na rin ang nagsasabi sa inyo. Bakit? Alam nyo kung sinong kinakaaway, sinong kinalaban ninyo? Ang nag-iisang Alpha Power Omega. Pangalawa, mga taga Central Bank, makinig nga kayo. Yung sinasabi ninyong, hindi ako lawyer, hindi ako eksperto sa mga Republic Act ninyo dyan. Bakit sinabi kong hindi ako eksperto? Sapagkat kahit papaano, no? Nangambisyon ako before na abogada. Yes, to be honest, yun ang ambisyon ko to be abogada. Pero mabuti na lang, hindi ako naging abogada, baka nabaril na ako na wala sa oras kasi hindi talaga pwede sa akin ang mga pagtatakip ng mga kasinungalingan. Okay? Okay. Sana ba tayo? Okay. Dito ngayon sa Central Bank, ito iniisa-isa ko na yan, kaya dapat mag-isip kayo. Dito naman sa Central Bank, bravo! Ang gagaling ninyo! Anong sinabi? Mayroon pa kayong nalalaman ng mga batas. Alam nyo, sa sobrang ninyong talino dyan, puro kinag-aaral ang batas, puro naman kinag-aaway na hindi kayo magkakaintindihan. Okay. Dito sa Central Bank, Lidimin Canoto declared, pinaka-corrupt is the Central Bank. Number 1. Total, kayo naman ang taga Central Bank, no? Ang nagsasalita na ginawa nyo lang ang trabaho ninyo para doon masiwalat ang kay Sara regarding sa mga kayamanan na yan. Makinig kayo. Hoy, mga nagko-commodities dyan. Ano ba yung mga nagko-commodities? Ito po yun silang mga kapatid na gumagalaw sa mga gold bullion certificate. Makinig kayo. Diba? Maging kayo sa hanay ni Kipti Villar. Sa lahat ng gumagalaw ng global asset, ng heritage account, diba ang isa sa dahilan kung bakit hindi kayo makarelease? Aminin nyo man o hindi, di ba sinasabi ninyo, hinihingian kayo ng malaking porsyento ng Central Bank? Kaya hindi nga ma-issue yung mga potragis na mga gold card, mga black card, mga platinum card ninyo, kasi bago nila i-issue, putang ina, maghihingi sila ng milyon sa inyo. O, totoo, di ba? O, ngayon, sinong pinakakorap? Tapos makapagsalita kayo kay BP Sara kasi ganito, ganyan. Hoy! Kung ganyan man lang kayo nandyan, it is the right time. Abangan nyo! Sinisigurado ko sa inyo, magugulat kayo, may kakanta sa inyo ng lupang hinirang. According nga doon sa isang judge, itong nangyayari sa atin ngayon, nagkaroon ngayon ng divine intervention. Listen up! Huwag kayong magagalit sa akin. Lahat kayo na mga nagko-commodities, gumagalaw ng mga heritage account. Di ba totoo? Kipti Villar. Ngayon, ikaw ngayon ang, this is your chance. Bakit? Ang gagaling nila magsalita na ganito, ganyan. About Sara. Okay, mamaya pag-usapan natin yan si Madam Sara. Makapagsalita kay kalan yung mga mga putang ina ninyo. Mga pisti kayo.
Ngayon, sige. Subok lang. At mayroon akong mensahe kay Doc Ama. Who is Doc Ama? Sinabi ko naman sa inyo, the real Doc Ama is the real FEM politician. Gusto niya? Remember, the blood. Ano na kasi hindi ko na matiis. Marami nang nadadamay ang mga putang ina ninyo dyan. Tang-inan nyo. Pinamamasama ninyo ang ibang tao para matakpan lang ang mga katarantaduhan ninyo. Putang ina, sana hindi na kayo magising, mga hayop kayo. Mga leche kayo. Mga putang ina ninyo. Ngayon, malilinis man kaya kayo, isa-isahin ko talaga kayo ngayon. Pero gusto ko, pag pinatawag ninyo ako, mga diputa kayo, gusto ko naka-social media. Para, para patas ang laban. Lidimin ka no to declare, putang ina. Yung sinasabi ng 18 Marines na dolyar. Piki din yon. Wala ring backup yun. How come na pinalitan ninyo, na sinasabi rin ninyo na pinalitan ninyo somewhere dyan sa Makati? Ibig sabihin, kayo mismo may connivance. Dahil hindi dapat ginagawa ng bangko yan. That dollar is not circulated. And this is me, Lidimin Canuto. About sa mga dolyar. Did you remember? Gusto kong umiyak. Did you remember yung... Hindi pa nangyari ito, Para lang talaga matakpan ang mga kaanimalan ninyo, no? No? Gusto kong umiyak. Hindi ko to sinasabi sa inyo para magpakahiro sa inyo. No. Kayo ang dahilan. Ayan, Ate Carolina Salvador. Even yung sinasabi niyong TVTM, actually ito, wala tong personalan, no? Naging patas ako dahil kahit ano din sabi kay Kuya. Kuya ang tawag ko, never ako nagtatawag ng King Jan. No, kay KTVTM. He is the part of the royal family. Yan, patas yan. Dahil kung ano lang yung totoo is yun ang totoo. Ngayon, yung sinasabing mga dolyar, sana buhay pa yung tao na gumagawa niyan. Isa lang ang tao na gumagawa ng lahat ng yan. At hawak ang buhay niya, pati buong pamilya niya, ng mga putang tunay na sindikato na nasa gobyerno natin. Dahil yung tao na yon, hindi pwedeng makawala sa kanila. Dahil mayroon siyang tinatawag na bracelet. Nakalimutan ko nung tawag nun, na once na lumayo siya, sasabog ang buong katawan niya. Ganon katindi ang kahayupan ng nasa gobyerno. Nakakaiyak. Sobra. Ngayon, ito ang mensahe ko para sa lahat. Kung talagang totoo at patas kayo, dapat hindi ninyo gipa-freeze ang account ni Sara Duterte para makalaban ng patas sa inyong tao. Para hindi makagalaw si Sara, ginawa ninyo lahat ng abot ninyong makakaya. Meron akong mensahe kay Doc Ama at saka sa kinakapatid ko. Alam ko napapanood ninyo ako.
Tama na. Aanhin ninyo na mapasa inyo lahat ng kayamanan sa mundo. Kung marami naman kayong taong nasaktan. Ulitin ko. Masaya po ba kayo? Para kay FEM Senior Politician, masaya po ba kayo ngayon sa nangyayari? At para sa kinakapatid ko, alam ko nahihirapan ka na rin dahil hawak ka nila. Pero sana lang sorry ko naging emotional ako. Mga lihim ito na nakakaano sa simpleng lidimin lang pero yung bigat. Anyway, marami na kasing nadadamay. Let's check it and let's see who is rattling on. Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Sa apat na direksyon ng mundong ibabaw na ito. I should love ka na siya na what I ask. Shut up. You should love for I shut up. Alam nyo kasi kung bakit ako naging emotional. Sana makayanan ko pa to. Sana makayanan ko pa. Makayanan ko pa na mabantayan. No? Mabantayan. Mabantayan yung mga kalagayan natin. Masakit para sa akin ito, pero kailangan kong sabihin to. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil may mga bagay na pinakamasakit ito para sa akin, pero sa ikakabenepisyo natin lahat, yun ang nararapat. At wag na wag kayo mag-expect na ito'y tungkol sa release ng pera dahil walang release ng pera. Ako sumusunod lang ako kung anong nasa instruction. At lagi nitong tandaan, yung sasabihan ninyo ako na wag ako puro system dahil may iiwanan kami ni Sultan. I, Lidimin Canoto declared, may iiwanan man kami ni Sultan, pero mark my word, kami ang iiwanan ninyo na babalikan din ninyo. Alam nyo kung bakit? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan.
ang pangako ng Diyos ay pangako ng Diyos. Binabalaan ko, yes, this is me, Lady Min Canuto. Oras na magkamali ang PBBM Kono na magdeklara siya. Ano bang sinabi ko sa iyo? Sana lang, no, kung sa bagay, no, kung sa bagay, magkamali lang ng deklara ngayon, may idideklara lang ngayon ang Pangulo, magkamali ka lang, Pangulo, no, bahala na kung sinong Pangulo ang nandyan. Magkamali ka man ng deklara ngayon sa sinasabi ng deklara, sinisigurado ko sa iyo yan. Total, ito na yung laban na gusto ninyo. Ay, Lady Min Canuto III, hindi matatahimik ang mga buhay ninyo. Hindi ako ang kaaway ninyo, kung hindi ang pinakadakilang manlalalang. Hindi ako. Taga Central Bank, taong bayan, makinig kayo. Lalo na kayo mga nagko-commodities. Di ba? Kayo mismo alam nyo yan. About sa mga black dollar, about sa mga black card, about sa mga gold card, platinum card. Di ba? Bago nila ibibigay sa inyo, naghihingi according ito sa inyo, lahat yan recorded yan. Ngayon, itong si Matibag, gusto ko sana yung dating na pero sana lang po, NBI Director, ay ang isipin mo ay yung sinumpaan mo sa iyong tungkulin na magsisilbi ka sa taong bayan at hindi ito para sa iisang tao lamang, lalo na sa isang presidente lamang. Bakit lamang? No? Sana maintindihan ninyo ako. Dahil kung ngayon hindi ito itutuwid, kung anong kaguluhan ang meron tayo ngayon, kawawa ang susunod na mga henerasyon. And I'm praying, no? Naalala ko kasi kung paano ko bumisita. Naalala ko kung paano ko bumisita sa isang tao. Sana buhay pa siya. Nang dahil sa mga tagong yaman na sinasabi na nandito sa Pilipinas, maraming buwis ang nagbuhay. Alam nyo ba na itong mga kaguluhan, ang ugat ng mga kaguluhan ng politika ngayon, may kinalaman ito sa lahat ng tagong yaman at sa tungkol sa kapangyarihan o posisyon. Pero kahit sino pa ang iupo ninyo, as long as hindi maitama ang declare kung sinong dapat i-declare, magiging alipin pa rin tayo ng banyaga. Sa nangyayari sa atin, sinasamantala tayo ng ibang bansa. Dahil ito yung kahinaan na nakikita nila sa atin, yung mga kababayan natin na nakikipag-connibbance din sa kanila. Sana itong gabi na ito ay maliwanag yung mensahe, no? Yung mensahe para sa lahat. Yes, nagiging emotional ako because pakiramdam ko ang tunay na nakakulong hindi yung nasa kulungan, kung hindi ang taong bayan mismo na nandito na nasa labas. Ulitin ko, pakiramdam ko ang tunay na nakakulong hindi lamang yung nasa loob ng mga kulungan, kung hindi tayong lahat ay nakakulong. Yun ang pakiramdam ko. Sa nangyari sa atin ngayon,
Alam ko napapanood mo ako. Napapanood mo ako. FEM Senior. The real FEM Senior politician. At sa kinakapatid ko. Sa kinakapatid ko, okay lang yun. Dito tayo sa matanda. Ano pa po ba ang gusto niyo? Sa kabila ng lahat, wala akong tanim na galit sa'yo. Sana pangalagaan mo lang. Pangalagaan o mapangalagaan mo yung binigay ko sa'yo dahil dumating man ang panahon. Hindi ako makakasigurado kung may magagawa ako para sa'yo. Dahil naniniwala pa rin ako lahat ng kasamaan sa mundong ibabaw nito. Darating ang tamang panahon, matutuldukan to. Dumating man ang panahon na magkita tayo ulit. Hindi ko alam kung ano magagawa ko. Gustuhin ko man na maayos ang lahat, pero ano kung ano man ang magiging resulta balang araw, huwag niyo pong isisi sa akin. Kaya di ba kayo na mga solid followers ko? Sinasabi ko sa inyo na huwag na lang kayo magkomento para hindi na rin kayo madamay. Iba ang kalakaran ngayon. Pansin nyo? Pero, ganun pa man, FEM, the real FEM politician. Alam mo naman, madali akong kausap. Kayo na mga taga Central Bank, yung alam niyo yung pakikipag-kunay bands ninyo, mga putang ina ninyo, ang gagaling ninyo sa kamera, pero mga halimaw kayo mga halimaw kayo, no? Alam niyo ba kung sino nagpapahirap din? Isa sa mga nagpapahirap, mga galamay kasi sila, mga galamay, dahil sa ginawa ninyo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, alam ninyo ang katotohanan, ituwid nyo habang may oras pa. Alam nyo kung bakit. Katulad ng sinabi ko, hindi naman ako naging kaaway, hindi ako magiging kaaway ninyo. Ang Diyos Apo ang magiging kaaway ninyo. Alam nyo kung bakit? Kaya ako hanggat maaari ayaw kong umiyak. Alam na yan, pag umiyak ako, sinisigurado ko sa inyo dyan. Kaya kung tutusin, pinipigilan kong umiyak, pero hindi na rin kaya. Bawat sigawan, bawat nakikita nilidimin na mayroong mga nasasaktan, nasasaktan din ako.
para sa iba, maaring drama tong babaeng to. Ganito. Madali niyong sabihin. Pero yung bigat na tinadala, mabuti na lang may mga kapatid na tumutulong. Mabuti na lang may mga kapatid na tumutulong sa akin. Dahil gusto kong concentrate yung utak ko. Kaya kuya, pinagsabihan mo ko, wag ako mag-focus sa system. Hindi maaari. Alam mo kung bakit? Di ba? Sa ilang taon, marami nang namatay na ubusan ng yaman, pati yabang ang mga tao. Ang iba na ubusan na rin ng lakas. Walang nangyari. Tama? Kasi kung hindi ko binantayan yan, alam nyo yan eh. Noon pa man, alam nyo yan. No? Naalala nyo nung noon, yung sinabi nga na another vaccination naman, sabi ko, walang mangyayaring vaccination dahil walang mai-release na pondo ang World Health Organization. Hindi ho biro ang trabaho ko. At this time, hindi ko rin alam ang tumatakbo kay FEM Senior. This is really Dimin Canuto. Baka ma-confuse kayo, no? The real FEM Senior, politician. Hindi po yun Kati Helen Abdurrajak. Yun po Kati Helen Abdurrajak, yun po ay clone. Alam nyo to eh, no? Pero dahil kunik-kunik naman kayo, ang taong bayan ang pinaglalaroan nyo. Okay? Yan ang totoo. Sa pagka ngayon, wala akong magagawa kung ano ang dikta ng espiritu. Yun ang aking gagawin. Kaya, wag kayong magpakasigurado na nandito sa pamahalaan. Dahil, yung ginagawa ninyo kay Sara Duterte na pinaspasan ninyo talaga naman impeach na. Kasi habol nyo talaga, walang eleksyon. Tingnan natin. Kaya sabi ko sa inyo, this sure is another history of our country in terms of politics. Yung sinabi ko na may mga buhay kuno na mga patay na rin naman talaga at may mga patay na totoo namang nabuhay. Lalabas ang katotohanan dito. Okay? Lalabas at lalabas dito. At this time, itong gabing ito ang mensahe ko. No? Tibayan ninyo ang inyong mga loob. Why? Kailangan magganap ang mga bagay na ito para sa ikakaluwalhati ng ating nag-iisang Alpha Power Omega. At mag-ingat kayo sa lahat ng mga naghahayag sa inyo tungkol sa Diyos. Binigay ko na sa inyo ang mga sitas sa Biblia. Papaano nyo ba makilala ang tunay na nasa Kanya? Dahil alam natin yan sa Book of Revelation, pangalan at salita ng Diyos ay gagamitin ito ng mga bulaang propeta, mga bulaang mga guro. Alam natin yan. So, papaano nyo nga ba talaga ito malalaman kung ito ay tunay? Ha? At palala ko sa inyo, hindi natin kailangan mag-aral ng iba't ibang karunungan pagdating sa mga Biblia na sinasabi. Ang mahalaga sa pagkakataon nito, paano ba tayo gumawa ng tama para malugod o mabigyan natin o malugdan natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan magpakadalubhasa sa pag-aaral patungkol sa Diyos. Dahil kahit anong pag-aaral natin patungkol sa Biblia, kung hindi naman ito sinasabuhay, sinasapuso, anong saysay,
kahit malaman mo pa o alam mo pa from the book of Genesis to book of Revelation, kahit yung mga Torah na yan, yung lahat ng mga klase ng iba't ibang banal na kasulatan, kahit lahat yan ay mapag-aralan ninyo, kung ang inyo namang mga sarili ang binibigyan ninyo ng kapurihan sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, saan naman ang papunta ninyo? Mag-isip kayo. Hindi natin kailangan magpakadalubhasa kung ano pang mga dalubhasa ang kailangan natin. Ang mahalaga sa pagkakataon na ito, sikapin natin na darating ang panahon, meron tayong puwang o meron tayong kumbaga slots na makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo, alam nyo yan, lahat ito palamuti at lahat ito temporary. Baka nakalimot kayo. Lahat ito temporary. Kaya kayo na mga nasa politika, no? Akala nyo kung sino kayong mga matitino dyan? About sa Malita, dalawang senators lang naman ang pinaka malaking tinanggap dyan. Tapos makapagsalita ka sa social media, sarap yung sakalin. Sa totoo lang, mabuti na lang may mga kapatid na tumutulong sa akin. Dahil gusto ko talaga alam nyo ba yung pagtestin nila ng tumahok na yan? Mga lintian ng mga yan? Tapos ikaw, kuya, sasabihin mo sa akin? Hindi ko alam kung si kuya nang salita sa akin kasi mabait naman yun o yung asawa. Sasabihin nyo sa akin ng ganon? Hoy, excuse me. Baka kung hindi dahil dyan, baka nauna ng ulanan ng norte ng missile. Sobra kayo. Sa totoo lang. Alam nyo, yung tungkol sa gumagawa ng dolyar, yung mga black dollar, yung mga pera, isang talo naman ang gumagawa at dati siyang nagtatrabaho sa Central Bank. Dati siyang nagtatrabaho sa Central Bank o mga taga Central Bank, di ba? Yung mga sinasabi lang ng mga printahan ng pera, nasan ba? Bakit nagagawa nila yan? Sige nga. Ang point ko doon sa sinabi ni Attorney Matibag, kasi inihayag na natin ma-divert ang ano ng tao, pero nang dahil din sa inyo, kayo rin ang naghayag. Kayo rin ang nag-ano sa mga sarili ninyo. Lalabas ditong katotohanan. Lalabas ditong katotohanan. Sinasabi ko sa inyo. Wala sa rikto ang paggawaan ng pera. Wala rin namang backup yun eh. At saka isipin mo. Makinig kayo sa sinasabi ko at isipin ninyo. Ikaw ay isang parte na nangangalaga sa ating bansa. Bakit doon kay Sarikto nagpapagawa? Ibig sabihin peke. Bakit hindi ka nagpagawa sa Central Bank kung pang-intrampid lang naman, aber? Hindi niyo ba naisip yon? Ito yung sinasabi ko, kayo mismo ang maghahayag ng inyong mga sariling gawa. Kaya kung silidimin tatanungin ninyo, who I am? Hindi ko kailangan mag-self-proclaim. Dahil ang gagawin ko, ang siyang magsasalita sa inyo kung sino ako. Yung iba sasabihin, puro ka lang na mangawa, patunay, lalo na si Jennifer Kadungog. Ano Jennifer Kadungog, buhay ka pa? Kaya kung nakipag-blood compact ka sa akin, kumita na ako ng puninarya. Ang yayabang nyo, UFS, ni Sara G. Sara.
Lahat ng nakipagkunayban sa ni Sara G. Sara na yan, may paglalagyan kayo. Kayo mismo ang humatol sa inyong mga sarili. Hindi si Lidimin. Tandaan nyo yan. Ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo, luha at sipon. Talagang maghalo yan. Ha? Sobra kayo, ha? Lahat ng mga keeper, kanina, ito ha, ito yung nangyari. Mga taga-bangko, di ba? Kanina, kung hindi sila nakinig sa akin, kanina na monitor ko, at least original yung ginto na nilabas nila. Pagtawag sa akin, sabi ko, ba't daladalan yan? Kasi ganito, mahal, pwede mag-isuyo kape? Kasi, naiinip na rin yung tao kasi nga, bago daw ibigay yung mga tungkol sa mga card na yan, kailangan daw ko nung maglagay kay bangko, kay bank manager, ng ganito, bago daw i-release yung mga ganito, di puta talaga. Kaya yung gold bank kaganina, bit nila. Sabi ko sa kanila, putang ina niyo. Natatawa na tuloy ako. Ba't bit nyo yan? Huh? Ito yung may kinalaman sa Swiss Gold. Ayan. Kaya sabi ko doon, ibalik niyo, huwag niyo ipasok yan. Kasi, sabi nila, sino yung kausap mo? Bakit niya alam? Alam ko nangyayari. Kaya, simple lang. Even the News 5, ito yun mainti. Hindi ko tinitirang gobyerno ha. Yung totoo lang. Ang News 5, according doon, tinakpan ng tarpaulin yung papunta, di ba, yung sa Cebu. According naman doon sa spokesperson, ginawa lang daw nila yung tama para daw makahikayat ng mga investor. Akala ko ba ang World Bank kontrolado na ni PBBM? Bakit kailangan nyo ng investor? Aber? Hindi naman naisip yun. Bakit kailangan ng mga investor para sa mga mining? Kung hawak nyo na ang what I mean is the World Bank. Bakit kailangan pang mangutang kung hawak mo na at kontrolado mo na ang World Bank? The fact is, ano yung kulang? Kaya binabalaan ko kayo, pag nagkamali ka ng deklarasyon, ay, Lidimin Canoto declared. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Hindi na ako or hindi ako makakalaban ninyo. Itong ginagawa ko, ipaalala ko lang. Pinamiminsahe lang po ito nang nagsugo kay Lidimin at kung hindi, kung sino pa man. Naintindihan nyo ba ako? Mabuti na lang, nandyan ang mga kapatid na tumutulong sa akin pag may kailangan ako. Alam mo yung maramdaman mo na buhay ka pa nang lilimos ka na ng abuloy para lang sa mission na to. This is the impossible mission para sa iba. Alam nyo ba yung pakiramdam na buhay ka pa, manghihingi ka ng abuloy sa mga tao para sa benepisyo din ng mga tao? Yung sasabihin, patunayan mo, Lidimin. Hindi ko kailangan patunayan sa inyo dahil hindi kayong pinagsisilbihan ko. Pero hindi ko maaring pangunahan kung ano ang nasa instruction. Dahil lahat ng yan, lahat tayo sinusubok, maging ako. Kaya nga, in the book of prophecy, anong sinabi? May madadatnan pa kaya siyang mga tapat sa tungkulin. At sinong inaantay ninyong Kristo? Yung pinako sa krus? Hindi na babalik si Kristo. Naintindihan niyo ko? Hindi na siya babalik. Ang totoo niyan, ang salita mula noon, bukas, ngayon, at magpakailanman, iisa lang.
Huwag niyong asahan na may Kristong babalik. Naintindihan niyo ko? Lawakan ninyo ang mga pag-iisip at pangunawa ninyo bago ninyo kong husgahan. Sinabi ko naman sa inyo eh. Kaya sasabihin ako, Lady Men, malayo pa yung 2028, ganito, ganyan, naunahan ka na. Hindi ko kailangan, hindi nyo ako matitinag sa mga sinasabi ninyo. Uy, system is real. Yun lang masasabi ko sa inyo. Kaya gandahan nyo pa ng palabas, now showing. Gandahan nyo. Sinisigurado ko sa inyo. Ano man ang ganda ng palabas na yan, ang magiging ending yan is not happy ever after. Hindi yan. Naintindihan ninyo ako? Sorry kung naging emotional ako, pero mai-imagine ko lang yung mga tao na ano ko nag-recall sa akin lahat pagkasabi ni Atty. Matibag na yung pera na ginamit ng pang-entrapment is pinagawa sa rikto. Ibig sabihin, piki din. Di ba? Piki. Inano ko kasi yung ang alam ko, iisa lang ang gumagawa ano siya, di ba, babalikan natin, di ba, uso noon, mga nagko-commodities, alam nyo to, di ba nauso ngayon yung tungkol sa black card? Aside from black card is yung tinatawag na, yung pera, no? Black dollar, what I mean, black dollar na sinasabi, di ba? Naalala nyo yun? Oo, kung bakit binibili yon. Kasi kung ako tatanungin ninyo, yung sinasabi ng 18 Marines sa pinapalitan, connivance na yun. Dahil ang totoo, yung mga dollar na yun, walang backup yun. Ang tanong, sinong nasa likod niyan? Saan galing yung mga pera na yan? Kaya hindi biro ang ginagawa ni Lady Men. At nagpasalamat na lang ako dahil binigyan ako ng isang pambirang pagkakataon. Kaya sorry kuya ha, sorry ate ha, wag niyo kong pagsalitaan na wag ako mag-focus sa system. Dahil kung hindi ko gipukusan ng system, baka lahat tayo namatay. Dahil doon sa injection na yon. Alam nyo ba, nung kauna-unahang COVID, yung mga injection na yon, dapat tayo ang target nun. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon sa binigay niyang pambihirang. Na hindi nyo to mananakaw. Naalala nyo, the biggest manufacturer ng vaccine ay di ba nasunog? Did you remember? Pinagpuyatan ko yan. Mahirap paniwalaan, di ba? Hindi ko to sinasabi para makakuha ako ng simpati sa inyo. Minsan may mga pagkakataon na luluha ka talaga. Katulad nito, iiyakan mo talaga. Iiyak ka talaga. Hindi mo maiwasan yun. Alam nyo yun. Pero, naisip ko, hindi naman siguro ibibigay sa akin pag hindi ko kaya. Na hindi alam na kaya ko. Kaya, kayo na mga tumutulong sa akin, malaki ang pasalamat ko sa inyo. Sa totoo lang, you are the part para maisa katuparan ang nais ng Diyos sa ating lahat. Hindi lang si Lady Men. Maging kayo ay part kayo sa implementation. You are the part of the implementing bodies sa mga simpleng bagay pero naging tulay upang makasurvive. Naintindihan, kaya na-appreciate ko kayo. Yun nga lang, hindi ko na kayo minimension. Hindi katulad dati, minimension ko talaga, ay, thank you very much. Kasi may mga tao na
na take advantage yun. Ah? Sa gabing ito, para kay FEM senior politician. The real FEM. Total, nagdeklara rin naman yung mga galamahin mo na buhay ka. Abay, ibang usapan yan. Total, pumapil ka na dyan, tingnan natin kung anong magiging ending. Sa totoo lang, may mga gabing na may mga pagkakataon na bago ko maipikit ang mata ko, tumutulo luha ko. Bakit? Hindi ko kayo lubos maintindihan. Bakit gano'n na lang pagkakahumaling ninyo sa mga kayamanan sa mundo? Na alam niyo naman na lahat ng ito temporary lang. Pero ang takaw talaga sobra. Walang kabusugan. Taong bayan, meron akong mensahe sa inyo. Nawa sa kuko ng agila lahat tayo makalaya at taong bayan, subukan ninyong pakinggan yung kinanta ko para sa inyo. Yung oras na. Yan. Okay? So sa gabing ito, oras na rin para pansamantala akong magpapaalam sa inyo at maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyo. Kay Kuya Jun, no? Kuya, ano yung sinabi ng Kuya? Kakampi ko to si Kuya Jun. Good evening, sis. Bahala si Apo dyan sa taong umaaway sa'yo. Thank you so much. Kay Princess Amber Sunrise, thank you so much. No, tama po kayo, ma'am. Kay Manny Cheryl, thank you so much. Kay Madam Ate Jean, tama po, ma'am. Lahat dito sa mundo ay temporary lamang po talaga. Swerte na tayo kung may mabibitbit pa tayo ng maraming damit kung mamamatay tayo. Okay, kay Amber, kay Princess Amber, ginawang tisonggan ang ating bayan. Yes, and then kay kapatid na Liberty Mandea, tama po lahat ng sinabi nyo. Kung ano ang nais ng Diyos, lahat ay drama sa plano ng Diyos. Tungkulin ng tao ay ang makasunod sa kanyang utos at ganapin. Mulok talagang sipon nilidimin ito. Okay? Kay kapatid na Amber again, kay Princess Martinez, thank you so much. Kay Jimalim Balangatan, thank you so much. At kay Felicitas Bihar, Mandala Kuog, Siridad, mumahalang gihapon namin, yes ma'am, the truth shall prevail. John 8:32. Thank you so much. Okay? Tama ka dyan, ma'am. Thank you so much kay kapatid na Martinez Daisy. Kay Gina Tamayo Song, maraming salamat. At kay Amber Sunrise again, salamat po sa buhay. Okay, just wait. Okay? Dalangin po namin na bigyan na kayo ng dakilang apo ng karagdagang lakas. Maraming salamat po sa inyong mga prayers. Okay? Princess Amber, thank you so much. Ayan, watching from Barangay Imela, Quezon City, kay kapatid na Liberty Mandia, kay Celso Forbes, ayan, kay Helen Dupaan, hello ate, kumusta ka na? At kay Gina Bisinyo, thank you so much. Kay Celso Forbes, ayan, kay Michelle Sutado, ma'am, po rin ang nagsagot ng mga sinunod. At kay kapatid na Papato, oy, na-miss ko yung salad ninyo, promise. Kung pwede lang ipa-ilbisig ko, no? Na-miss ko talaga yung salad ninyo. Okay, kaya yes, may magagawa siya po. Kay kapatid na Gelmin uses Pulgar, ma'am, ang kape po, kayo ang giginhawa po ang dibdib mo. Itong gusto ko kay Ate Gel, pinapatawa ko nito. Kay kapatid na Erlinda, maraming salamat. Ay kapatid kay Australian Alia, gawa sa sakim ang jablo ng mga sindikato. Gusto kami lahat, pati hininga ng mga may hirap, ma'am Lidimid. Tumitindi ang kasakimaan ng mga oligarko sindikato sa Pinas. Yes, I agree. Okay?
And then, ma'am, inom po kayo ng water. Thank you. Talagang ganito talaga pag emosyon. Ako naman, ang naiintindihan ko, kapag ganitong senaryo na iiyak ako, alam ko may mga something na mangyayari na hindi maganda. Kaya iniwasan kong umiyak kung pwede lang. Dahil alam ko, ramdam ko, ilang beses ko nang napatunayan yan pag oras na umiyak si Lidimin. Sapul talaga yan. Okay? Kay Philly Golong, maraming salamat. At kay Livcar Abahatuan, Pabilano, maraming salamat. And maraming salamat po. At sa iba pa nating mga kapatid. Before anything else, alam kong may magagawa ka, Apo. Alam kong may magagawa ka, Apo. Kung tayo'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ka, Apo. Ang hiling ko kay Apo sa pagkakataon na ito, wag sanang magkamali na magdeklara si PBBM ng isang bagay na ang buong sangkatauhan ang maapektuhan. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan at kaunawaan ay maging kay FEM Senior, no, ay iirad at mangingibabaw ang lahat. Emmanuel, Apo is with us. Blessed Redeemer, Living Word, Emmanuel, Apo is with us, the Blessed Redeemer, the Living Word. Alam ko na sa kabila ng lahat ay ipaparanas niya sa atin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kalwalhatian, at higit sa lahat, ang hustisya ay para sa atin lahat. Pasensya na kayo kung naging emotional ako dahil hindi ko maiwasan mag-recall lahat sa utak ko. Nung nakita ko yung video ni NBI Director, Atty. Matibag, na binanggit niya na sa rikto daw ko nung nagpagawa ng pang-entrapment, understood yun, peke yun. Nag-recall sa akin yung isang tao lamang na may kinalaman ito sa paggawa ng mga black dollar, sa mga dollar of course, no? At hindi siya maaring, kasi ako nakapasok ako doon hindi siya maaring lumayo sa lugar na yon kasi meron siyang bracelet na oras na lumayo siya, sabog siya. Pati iba niyang pamilya, basta, no? Sana buhay pa siya. I think buhay pa siya kasi nakagawa ng no? At yung paliwanag ko about doon sa mga dollar, kunik-kunik kasi ito. 'Di ba kayo mismo, alam niyo yan, hindi pa lumabas sa social media ang tungkol diyan sa mga bagay na inihayag ko na sa inyong lahat yan. So, hindi ko yan mahahayag sa inyo kung unang-una, hindi tayo binigyan ng karunungan ng Panginoon dahil ito yung karunungan na hindi ninyo mananakaw. Kaya, yung mga keeper natin dyan, lahat ng mga may hawak, hanggat hindi ninyo hanapin ang buong katotohanan na siyang magpapalaya sa atin lahat at hindi ninyo matanggap ang katotohanan, wala akong magagawa para sa inyo. Kahit anong pilit ko na inaabot kayo, wala akong magagawa para sa inyo. Kayo ang may magagawa para sa mga sarili ninyo. Ang susi ng lahat, tumanggap ng katotohanan. Actually, si Madam Sara Duterte, medyo napansin niyo, nagsalita siya, slight, no, mahinahon na siya dahil ang tao rin ay sana nakabot sa kanya yung mga video ko at message ko. So, okay yun. No, laylo lang. No? Dito sa atin,
sa ating pamahalaan, sa mga nakaupo dyan, huwag kayong masyadong magpakalasing sa posisyon na meron kayo ngayon dyan. Sinisigurado ko sa inyo yan. Lahat ng ano kayo ngayon, lahat yan temporary. Naintindihan ninyo ko? Kay Claire Castro, meron akong mensahe sa iyo, madam. Gusto ko balang araw, totohanan na ang bulaklak na meron sa iyo dito. Kung maaari lang yung bulaklak na yan sa iyo ko ibibigay. Ibig pong sabihin yan, Madam Castro, no? Paano ba kita i-approach? Alam ko matalino kang babae, pero sana yung talino mo, gamitin mo yan nang wala kang kinikilingan. Paalala ko lang sa'yo, Madam Castro, ha? Sa larangan po ng politika, wala pong permiminting kaibigan. Sa larangan po ng politika, wither-wither lang po yan. Kaya wag po kayong magpakalasing kung ano ang posisyon na mayroon ka ngayon. At mayroon din akong mensahe para kay Madam Leni Robredo. Madam Leni, sana makarating sa'yo yung mensahe ko. Kung alam ko matalino po kayong babae, no? Abogada ka eh. Pero sa pagkakataon na ito, mensahe ko po sa iyo, madam, wag po kayong magpabuyo sa mga Sharon Cuneta, Vice Ganda na nililigawan ka para tumakbo kuno ng presidente. Madam, kita nyo naman ang resulta ng kalakaran ng politika. Tama na yon. Okay na yon. Hindi natin kailangan. At saka ikaw na rin mismo, alam mo yan, naging vice-presidente ka eh. Alam mo yung kalakaran sa taas. So, miminsay ako para kay Madam Leni Robredo, no, na huwag kayong makinig dyan. Yung sasabihin, binubuyo ka, Sharon Cuneta, paiyak-iyak pa, artista pa more. Mga artista talaga, no? Ikakasira mo ng buhay yan, madam. Tingnan mo si Sara Duterte, no? Ako, talaga lang naman, no? So, at this time, nawa sa pagising bukas, alam ko na may katumbas ang aking mga luha. Abangan nyo to. Alam ko yan. Kaya ako, hanggat maaari, ayoko sanang umiyak. Pero, kung ito yung paraan para kahit papano, no? Dahil ito naman hindi para sa akin, para sa atin lahat ito. The truth shall set us free. Okay? Hindi lang ako ang ipanalangin ninyo, kundi pati mga leader ng ating bansa. Once again, para kay FEM, senior politician. Ayan. Enjoy ka lang dyan. Enjoy lang po kayo dyan. At kayo po, no? Kayo, no? Pero sa muli nating pagkikita, nawa may magagawa ako sa iyo. Alam mo yan. Minsan na tayo nagkausap, it's enough. Okay? It's enough. Basta, abangan nyo na lang mga susunod na kabanata. Para kay Director Matibag, NBI Director Matibag, paalala ko lang, sir, no? Alam ko matalino ka ring tao. Sana, sir, yung ginagawa mo ngayon ay ito yung pagtupad sa yung tungkulin, sa sinumpaan mong tungkulin, hindi para pagsilbihan ang mga iilang mga personalidad na tao. Okay? Sana hindi mabahiran, no? Doon sa dating mo, yung talino mo, yung diskarte mo, hanga ako doon sa'yo, pero sana lang. Yun na lang masabi ko sa'yo. And have a blessed divine hope, everyone sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo.